Yes, yes, yes! Siyempre, panibagong araw, panibagong pakikipagsapalaran na naman dito sa South Korea. So, ngayong araw nga ito ay pupunta kami sa bahay ng isa kong kaibigan kasi napagplanuhan namin na mag-swimming doon yung mga bata kasi patapos ang summer, hindi pa man lang nila nararanasan. At nagiintay kami ng taxi dito at yung kasama naming iba iniintay namin. So, eto na nga, dumating na nga kami. Medyo napabilis na, hindi na namin na i-record yung sa taxi kasi sobrang lilikot ng mga bata doon. Ayan, kumakatok na sila sa bahay ng kaibigan namin. So, eto nga palang bahay nila is Dandok Jutek. Ibig sabihin, meron silang mga taniman sa loob compared dun sa amin na apartment. So, ayan na nga, pinagbuksan na nga kami, kaya Gora Bells na sa loob kasi excited na din yung mga bata na mag-swimming. Kasi first time nila na makakaranas ng swimming dito. Kasi nga, wala masyadong swimming pool dito. Meron mga public na swimming pool, kaso hindi ko masyadong dinadala dun yung mga bata kasi sobrang dami ng tao. So, dito na lang. Bumili kasi yung kaibigan ko ng malaking pool, kaya sabi niya, dito na lang daw namin pag-swimmingin ng mga bata. At eto nga, nandito na kami. So, medyo hindi pa nagagayakan yung pool kasi busy din siya, nagluto pa kasi siya. So, eto na, nalagyan na ng tubig. Syempre, nilinis muna yan bago nilagyan ng tubig. At enjoy ang dalawa. Yun nga palang dalawang babae, yun yung anak ng kaibigan namin. So, maalam yung mga yung mag-Ilocano, maalam mag-Tagalog, at marunong ding mag-Korean. Eto, si Sungyeon tsaka si Suya, si Cutie at si Colette, hindi maalam mag-Tagalog at hindi din maalam mag-Ingles. At ito si Chabin. Si Chabin ay maalam mag-Ingles at maalam mag-Korean. Ang pinakabata sa kanila ay si Yejin, tulog pa. So, sunod si Chabin bago si Colette. So, eto, enjoy sila. Halos ayaw nga nilang umahon dito. Kasi nga, first time nila at sobrang nakakatuwa din. Kasi malaki yung pool, kasya sila. So, sana, kung kasya to sa amin, bibili din ako, kaso hindi. And after nga niya, pumunta kami sa market kasi kailangan namin bumili ng pagkain pag uwi ng bahay. Siyempre, sa mart kami kasi malapit yung bahay niya sa pinakang traditional market dito sa Gwangmyong. So, pag kasi dito kami bumili, almost 1/4 ang nababawas dun sa price sa mart. Kaya kailangan dito kami mamili. Siyempre, matipid kami. Actually, ang hinahanap lang namin dito ay mais. Kasi yun lang yung aming bibilhin. Kaya, kaso hindi kami makakita ng mais. Kaya konting hawak-hawak din lang sa mga mahal na paninda. Dito nga pala sa traditional market, dito mo makikita yung mga street foods na pinagmamalaki ng South Korea. So, yung nadaanan natin is Sundae yun. Tapos, eto, makakakita din kayo ng mga iba't ibang klase ng side dish kung saan ready to eat na siya, iinit mo na lang. So, eto ukayan to, etong katabi na to. So, pili lang kayo, basta may dala kayong pera, anything na magustuhan nyo, kaya nyo bilhin. Pero pag wala kayong dalang pera, wag na lang, kasi mapapaibig lang. Pero syempre kami, seafoods lover kami, kaya ang una namin pinuntahan ay ang tindahan ng mga gumagapang. Eto, crab, kasi paborito na ni Colette. So, bumili kami ng crab, bumili kami ng shrimp, at bumili kami ng octopus, puset, basta yun na yun. So, panahon na para umuwi, kaya bye-bye. Hindi ko na na-record yung iba kasi sobrang hirap sa biyahe dahil may makukulit na bata. Kaya bye-bye! Thank you so much.